What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita. Pinangunahan na nga nitong mga news reporter ng Iglesia ni Cristo na matutuloy yung malakihang rally na no to impeachment kay VP Sara. Nawika nila, wag po kayong magpaniwala sa mga nagbabalita na hindi tuloy di umano ang INC rally. Na dito sa video natin ngayon, pinatunayan nila na naghahanda na talaga ang mga kapatid sa tagubilin ng kanilang lider na si Eduardo Manalo na makiisa sa malakihang rally para sa kapayapaan ng ating bansa. Napakagandang agenda nga naman yan. Na ngayon binabalahura, binibigyang fake news ng mga walang kwentang tao, At huwag tayong magpaniwala doon. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kahit na sabihin natin na neutral itong mga Iglesia ni Cristo, dito sa usaping politika, makikitaan talaga natin na may concern sila pagdating sa mga Duterte. At kung ano yun ating mapapakinggan dito sa video na ito. Na siguro mga kababayan nakakaramdam sila sa galaw ng bangag, sa kung paano sila kadesperado na sila ang maghari sa mahabang panahon at gipitin ng mga Duterte. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Cebu City. Ayan, hindi pa nga sabay-sabay nakakalabas Hindi na po namin pakikita yung sa loob kasi bawal po ang cellphone sa loob ng kapili Di ba? Pero dito na namin pinatutunayan sa inyo na talagang meron hong mga paghahanda, ng paghahanda po sa malaking gawain sa mga susunod na araw at again, yun hong aming panata o devotional prayer para po sa kapayapaan ng bansa. Sa akin naman, Nelson. Ano yung mga nagpadala sa'yo? Ipinadala natin sa ating direktor. Ilocos, pakita natin. Baka sabihin ng Pangulong Bongbong sa lugar niya Meron. Walang Dapat ba mawawalan ng supporter ang presidente? Baka sabihin, walang mga paghahanda Yan po ilan lamang sa mga ipinakikita namin para po patunayan sa inyo, mga kababayan, again, na meron ho talagang ginagawang paghahanda para po sa malaking gawain. At binibigyan din po namin ng mga devotional prayers o panata, ang tawag po sa amin. Yan, ito na son. Yan, Lawag, Ilocos Norte. Madami din, Sabi ko, dumadagsa sila ngayon. Talagang inspirado yung mga kapatid. Yung maraming sumasamang, mga... Paano ba yan mga kababayan? Iyak na naman yan, sinatambali sa buong. Diyos ko po, ano kaya ang emergency meeting na naman ang gagawin ng mga to? Naku po. Panauhin din Sa Pangasinan, direct, yung pinadala ko dyan, na pictures, video. Ayan, Rosales, Pangasinan, sa Buwed. Selfie pa sila, Saan pa? San Nicolas, sa Quezon City naman tayo. Dito sa Quezon City. May mga sinatutoy pa. Santo Tomas, Umingan, Rosales, Pangasinan. Yan ang dami nito. Di ba? Papunta na ba ng... Yan yung kinakatakutan ng mga pulpul na congressman at congresswoman na kapag nalaman ng iglesia na isa sila sa mga pumirma sa impeachment kay VP Sara, diretso kumunoy ng mga to. Wala nang kapag-asa na dadalhin sila ng mga INC, Namantakin nyo yan mga kababayan, kada isang kapilya mahina na ang 1,000 miyembro, Paano pa kaya kung buong distrito yan mga kababayan? Na kaya nga ganun na lamang nililigawan ng mga may balak tumakbo itong mga INC, dahil alam nila na black voting sila, malaki ang impact sa bilang ng boto na kanilang makukuha. Kung kaya naman sa mga nasa lower house, mag-isip-isip kayo dahil baka yan na ang last termino nyo na maupo bilang congressman at congresswoman. Metro Manila yan dyan? Hindi, katatapos lang ng kanilang... Dami mga sasakyan sa labas Ay, siyempre. Hindi ba papunta na yun dito? Wala, nagpapagas pa iba. Nagpapagas pa. Ginulat mo na, akala ko na papunta na rin. Nagpapagas pa yan. Ito, Quezon City yan. Maraming tao dyan. Manggahan, Quezon City. Dito yan sa may So, yun po. Sana ay... At una pa lang yan, Bukas, meron pa tayo. Kasi... Araw-araw yan, Nelson. Busan tayo ng oras kung papakita natin lahat. Yes po. Yung mga iba hong nag-send ng
mga larawan at video, pasensya na kung hindi ho muna kayo na ipakita ngayon. Unti-unti lang natin. Baka bukas yung iba. Oo. Gusto again, kasi yung mga nagtatanong sa atin, itong dalawa, nagbablap lang kayo eh. Wala namang ginagawang paghahanda sa mga lokal namin eh. Di ba? Kung nagpapanggap pa na siya kaanib eh. Nagpapakilala gano'n. May mga ganon. Ako po ganito lang. Hindi, baka ano ka, ang tawag doon Huwag kayong magpaniwala sa mga fake news na hindi matutuloy, no? Dahil kapag ang iglesia ang nagsalita sa publiko, paniguradong itutuloy nila yan. Walang makakapigil sa kanila kahit na ang presidente pa yan, no? Nabangag. Baka, wala ka, hindi ka aktibo. Malahindi nga ka siguro, kaya ganon. Ay, nako. Anyway, ang latest ngayon, Nelson, iwanan natin saglit yan, yung punto na yan. At bukas po, ay magpapakita pa kami ng ilang mga larawan at mga video sa iba't ibang lokal ng iglesia. Wala pa tayong Mindanao dyan, Nelson, ha? Dito pa lang pala yan sa wala pa Luzon. tayong, mayroon lang, Leyte, Visayas. at saka Cebu. Wala pa tayo dyan Mindanao, Iloilo. Nako, andyan din po yung, sabi nga namin sa inyo, buong Pilipinas, yung ginagawang paghahanda na yan. Puntahan natin ngayon, Nelson. Kanina po, dapat sa araw na ito, ay nakatakda ang pagdinig ng National Bureau of Investigation para ho dito sa mga paratang na ipinupukol sa ating pangalawang Pangulo, BP Inday Sara, Nelson. Oo. At dapat ay, ang tawag ito, nagpalabas ng, may tutuloy ba, sabina, no? Sabina ng National Bureau of Investigation sa pangunguna po ni NBI Director Jimmy Santiago, si Judge Jimmy Santiago. Pero, ay ipinasya po ng pangalawang Pangulo na hindi po siputin ang patawag na ito ng National Bureau of Investigation, Nelson. Doon, sa mga naging pahayag, kasi nauna, nagkaroon ng press con si NBI Director Jimmy Santiago. At doon ho ay natanggap niya ang liham ng pangalawang Pangulo sa pamamagitan ng kanyang mga abogado at sinasabing hindi na makararating at mukhang hindi pupunta sa pinapatawag na investigasyon ng NBI ang pangalawang Pangulo Inday Sara. Ayun ang ano. Sa bahagi naman ni BP Inday, doon sa kanyang, meron pa tayong mga video, yung para lang ma-appreciate ng ating mga kababayan ang paliwanag ng magkabilang panig, Nason. Ano, ha? Kung ano ang paliwanag ni Director Jimmy Santiago at ang paliwanag naman ni BP Inday Sara. Unahin natin yung kay Jimmy Santiago. Ano, ha? Maalala mo, Nason, kaya nagsimula ng investigasyon ang NBI ay doon sa naging banta ng pangalawang Pangulo sa buhay ng Pangulong Bongbong, First Lady Lisa Araneta Marcos at maging kay Speaker Martin Romualdez. Na ang kanyang premise na kung siya ay papatayin ay kumausap na raw siya ng papatay din doon sa mga taong nabanggit. Yun ata ang subject ng investigation ng National Bureau of Investigation. Gustong malaman ng NBI ang kabuuan ng mga pagbabantang ito, Nason. Kasi naghahanap sila ng mga pwedeng maidahilan upang dapat bang kasuhan o hindi. Kasi may nagsasabing dapat mag-file lang case. Kasi threat nga raw yun. Pero sa buhay ng Pangulo. Pero bago mag-file lang case, dapat nga makabuo ka muna na una. Meron kang sapat na mga ipapile na mga ebidensya. Correct. At makahanap ang DOJ ng probable cause. Di lang dating judge. Alam ni Director Jimmy Santiago. Tsaka yung winika ni BP Sara, conditional naman mga kababayan, no? Na sinabi niya kapag siya ay namatay, doon pa lamang kikilos itong taong inutusan ni BP Sara na patayin din itong sinatambali sa bungit. Sapagkat mga kababayan, alam ng Vice Presidente natin na isa siyang malaking banta, no? Na talagang gusto ng mga bangag, gurgurin talaga literal itong si BP Sara nang sila na ang manghawak, no? Sa loob ng Malacanang. Na panigurado hindi naman magsasalita ng ganon itong si BP Sara nang walang dahilan, mga kababayan. Santiago yan. Retired judge yan Kasi pagka pinali mo yan sa korte, tapos wala ka naman palang pinangahawakan, papagalitan ka lang nung
Fiscal pa lang. Oo, sabihin, ano ba naman ito? Oho. Sinasayang oras natin, wala. Oho. Anong test, ano nyo dito? Ganon. Oho. Kaya kailangan nila talaga ng matibay na basihan bago mag-file ng kaso. Sa panig naman ni BP Inday, sabi niya hindi na lang siya humarap sapagkat pinayuhan siya ng kanyang mga abogado na hindi na ito haharap sa investigasyon ng NBI at sa halip ay nagpadala na lamang sila ng liham, Nelson. Oho. Yan naman kasi dito ang totoo niyan, maraming mga ganyan na kapag ikaw ay inimbitahan sa NBI tungkol sa isang kaso, sapat na yung makapagbigay ka ng affidavit mo. Oo. Hindi mo obligasyon na pumunta doon. Invitation lang yan. Kapag ka pinal ka ng kaso, ayun doon ka dapat humarap sa korte. Pero ako naman, Nelson, sa kabilang banda, ako naman, sana hinarap ni BP Inday ang pagdinig na ito. At dito siguro, sa part pa lamang ng National Bureau of Investigation, ay mailatag niya ang mga kasagutan sa mga pinaparatang sa kanya. At dito sana, masabi rin niya, kasi nananatili yung banta na sinasabing maging sa kanya, ay meron ding threat eh. Yun nga ang sinasabi ng Director Santiago kanina, sana malaman din natin sino ba yung nagtitreat sa kanya, kailan nagsimula, may mga batayan ba yung threat na yon para maimbestigahan din natin kung meron din bang matibay na mga ebidensya na si BP Inday ay may banta din sa kanyang buhay. Ako ayun naman sa akin, sana ay humarap si BP Inday sa investigasyon ng National Bureau of Investigation. Ang problema dyan, nawalan na siya ng tiwala eh. Ha? Si BP Inday ay nawalan na ng tiwala dito sa National Bureau of Investigation. May pahayag siya niyan eh, na dahil ang NBI ay nasasakupan ng Department of Justice, ay wala silang makukuhang anuman na patas na investigasyon dyan. Kaya ang kanya sigurong naisip, pati na ng kanyang abogado, mag-file na lang tayo ng sagot, written statement, at doon na lang natin pag-usapan yan kung meron silang makukuha talaga na ebidensya, basihan para tayo kasuhan, and then doon natin sagutin. Yun ang right forum. Tignan natin, para lang malalo natin ma-appreciate, Nelson, kinuha natin yung boses, video ni Director Santiago, at pagtagniin natin, pagbanggain natin sa statement din po ni BP Inday Sara. Doon sa punto na yan, doon sa investigasyon at pahayag o imbitasyon po ng NBI. Sige nga po, pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Director Jimmy Santiago. Director? Dalawang request po si VP Sara. Sinagot po ba natin ito? Yes. Nandito sa ano niya, nagpapasalamat siya. We thank you for your letter dated December 2 in which you summarize the factual antecedents. Nagpasalamat siya. Yes. Nakita na ninyong lahat, nakita ng taong bayan how we accommodated our Vice President. Talagang parehas kami, lahat ng tsansa binigay namin, pero ayaw niya, wala kaming magagawa. No? We extended to her due process, the courtesies, everything. Pero ayaw niya talaga, on advice ng kanyang lawyers, wala tayong magagawa. Ayun. Hindi ba pwedeng hindi pwedeng obligahin pa lang. Alam ni Judge Santiago no? Ayun. Well, sa panig po naman ni BP Inday, ano ba ang dahilan? Bakit po hindi niya pinuntahan ang imbitasyong ito ng NBI? Ready na ba yung ating boses ni BP Inday Sara? Yes po. Ready. Pakinggan naman natin ang panig ni BP Inday. So kahit pa man pumunta ako doon, hindi ako pumunta doon, we believe, and I believe, that we, meaning the lawyers and I, believe that cases will be filed. So kahit pang sabihin nila na merong investigasyon, simula pa lang, Napansin ko lang mga kababayan, magkahawig pala kaming konti ni VP Sara. Sa tingin nyo? decision na sila na mag-file sila ng cases. Hindi na, tinanong ko sa lawyer kung idadagdag ko pa ba yung affidavit ko. Sabi niya hindi na daw kasi nilagay ko naman na doon sa letter kung ano yung sasabihin ko sa affidavit. Ayun. Ganun pala. Kasi una, masasayang nga din naman yung pagpunta niya doon kung yung sasabihin niya ay naisulat na rin naman niya. Wala naman siyang ibang sasabihin sa NBI. So kung pwede bang maging batayan ng NBI yung para sa kanya sasampay yung kaso sa korte? Paano? Magiging batayan nila yung affidavit na yun? Oo. Kaya pagkukumparahin. Nung mga abogado ng NBI. Kaya lang, anong ikakaso nila dyan? Grave threat ba yun? Ano? Bukang kung ang pinakamatinding, ewan ko kung anong pinakamabigat na kaso pwedeng isampa sa nagsabing kapag ako'y patay na, hindi man ako babangon. May gaganti para sa akin. May inutusan daw siya, may kinausap daw siya. Hindi ko alam kung anong saan papasok na kaso yun. Diyan siguro yan dapat na kasi ang NBI naman, ang gagawin yan, siya mga ngalap ng mga impormasyon. Ipapile niya yan dun sa DOJ. Ang DOJ naman, mga prosecutors, sila ang bubuo ng kaso. Ayun. Pagka nabuo na yung kaso, ipapile naman sa korte. Kaya ang sabi niya, kahit naman anong gawin ko dyan, ipapile pa rin nila yan. Gano'n. Pero ako naman, para magkaroon lang tayo ng, siguro, ang ating mga tagapanood, matimbang nila, ako sayang din yung chance,
kung ako sana pinuntahan ito ni BP Inday at hinarap na doon pa lamang sa investigasyon ng NBI, ay nasagot niya yung kung ano may mga paratang laban sa kanya at nailatag naman niya kung ano din yung banta sa kanyang buhay. Ngayon yan, itanong natin sa ating mga kababayan, Nelson. Di ba? Yan po magiging paksa ng ating Vox Populi sa araw na ito. Ang tanong, simple lang po, tama bang hindi sinipot ni BP Inday ang pangalawang imbitasyon ng NBI? Ulit, tama bang hindi sinipot ni BP Inday Sara ang pangalawang imbitasyon ng NBI? Yan. Kung ang sagot niyo po ay tama, tama po si BP Inday dyan. Hindi rin niya sinipot. Kung ang sagot niya naman hindi, mali po siya doon, dapat sinipot niya. Dapat yung nagpaliwanag sa NBI, A or B. Ayun mga kababayan, ano pong opinion nyo patungkol dito? Pag-comment nga sa ating comment section ng ating mapag-usapan. Dahil kung akong tatanungin, mas okay na hindi sumipot itong si VP Sara dito sa drama ng NBI. Dahil una, naka-under tong NBI sa galaw ni Boying Remulla na hindi naman lingid sa ating kaalaman na tuta ng bangag na administrasyong ito. Kayo ba mga kababayan, anong opinion nyo? Paki-comment na lang ng ating mapag-usapan. At dito sa video na ito mga kababayan ay ating pakinggan itong bali-balita na kung magiging open man itong INC dito sa rally sasama ang mga iba't ibang relihiyon, iba't ibang sekta upang makiisa sa panawagan na no to impeachment kay VP Sara na tayo'y magkaroon ng kapayapaan sa ating bansa. Ating panoorin to mga kababayan. Mas lalong sasakit ang ulo nitong mga kongresistang nagsusulong para mapa-impeach ang pangalawang Pangulo. Dahil hindi lamang pala Iglesia ni Cristo, mga ka-PL, ang naghahanda na magsagawa ng malaking rally para ipanawagan, isigaw, at higit sa lahat, suportahan ang sinabi ni Junior na huwag mapa-impeach ang pangalawang Pangulo. Dahil usap-usapan po ngayon, mga kababayan, hindi lamang po Iglesia, maging ang iba't ibang relihiyon, mga kababayan, abay naghahanda na rin na magsagawa ng malakihang rally. Baka umanib po ito sa mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo para ipanawagan din, siyempre, na Junior, sabihan mo yung pinsan mo na si Tambaloslos, huwag ipa-impeach si Inday Sara, kung hindi, boycott ang abutin nito mga kongresistang ito, lalong-lalo na si Tambaloslos, mga kababayan. Hindi hubiro, ang dami pa lang po ng Iglesia ni Cristo. At ito pang mga iba't ibang relihiyon, paano na lang kung i-boycott itong mga kongresista na nagsusulong nga ng impeachment laban sa pangalawang Pangulo? Katapusan na ng inyong pagiging politiko ito. Correct. Hindi na kayo iboboto ng mga relihiyon na magsasagawa ngayon ng malakihang rally, mga kababayan. May lalathala po itong rally na ito sa kasaysayan ng ating bansa na pinakamalaking rally na iisa po ang isinisigaw, huwag mapa-impeach ang pangalawang Pangulo. Ito po ang video. Kay Inday Sara naman, ang favorable sa kanya, 52%. Guys, nadagdagan pa siya ng 2% from the previous survey. Unfavorable sa kanya is 38%. Nadagdagan siya ng favorable ng 2%, pero nadagdagan rin ng unfavorable sa kanya. So, ibig sabihin, it's really, really very important at this point, we protect Inday. Kasi kahit papano, kumakagat yung black propaganda kay Inday. Itong survey na to, this is not gonna be published. I'm telling you. Nakuha ko lang tong survey na to dahil meron tayong alitap-tap, na nagbigay ng kopya nitong survey na to. And this is coming from a very, very respected survey company. So, ibig sabihin, itong survey na to, more or less, this is really the most objective survey. Siyempre, hindi natin ipapahamak yung survey company na yon. Basically, ang pinaka-major na tanong dito is, nasa right track ba ang bansa? Nasa tamang direksyon ba ang bansa? 41% ang nagsabi na nasa right direction ang bansa. This is actually less than 10 points kumpara dun sa previous survey nila. Yung nagsabi na nasa wrong track ang bansa ay 49%. This is plus 9% dun sa previous survey na ginawa nila. Merong 4% na undecided, merong 6% na do not know.
It's very, very important to really make people understand what's going on. Correct. Sa ngayon kasi parang medyo hati pa siya eh. Pero guys, ang ano dito is that Kaya huwag tayong maging panatag mga kababayan sapagkat ayan nga, nagiging mabisa no, itong black propaganda ng mga bangag laban sa mga Duterte, partikular na nga kay VP Sara, na gagawin talaga nilang lahat mapabagsak o masira lamang ang pangalan nitong si VP Sara at hindi na makatakbo sa taong 2028. Natandaan yung mga kababayan na itong impeachment napaka-crucial sa kung anong magiging bukas ng bansang Pilipinas. Kaya huwag tayong papayag na ma-impeach na lang ng ganun-ganon ang Vice Presidente. as of November 2024, talagang dumami, talaga nag-jump talaga by plus 9% yung mga taong naniniwala na mali na talaga yung daan na tinatahak natin. 48% ang nagsasabi, fini-favor nila yung performance ni Bongbong Marcos. Unfavorable is 42%. Yung nagfe-favor sa kanya, nabawasan ng 4% doon sa previous na survey. Yung unfavorable sa kanya, nadagdagan ng 2%. Kay Inday Sara naman, ang favorable sa kanya, okay, 52%. Guys, nadagdagan pa siya ng 2% from the previous survey. Unfavorable sa kanya is 38%. Nadagdagan siya ng favorable ng 2% pero nadagdagan rin ng unfavorable sa kanya. Kasi kahit papano, kumakagat yung black propaganda kay Inday eh. 10% doon sa population, so 1,600 na tinanong nila, 10% doon is undecided. So, you know, it's very, very important that we really make our number undoubtedly the majority. Kailangan talaga mas mag-ingay pa tayo, mas magsalita, kausapin ng mga kaibigan. You know, we really have to explain to them the issues. You know, if they are going to win based on perception, yung mga policies ng Marcos administration, yan ang magwawagi. Make ourselves undoubtedly majority. So para mapilitan sila. Lalo pa naman ngayon na binayaran no, nitong mga bangag ang mga media na news blackout ngayon. Ito yung response ng mga survey respondent tungkol do sa impeachment ni Inday Sara. 29% is saying that they are in favor. 11% undecided. 12% do not know. 48% is saying that we strongly oppose the impeachment of Inday Sara. So, makita naman, grabe, malaki talaga sa parte ng population yung nagsasabi na against sila doon sa impeachment ni Inday. Nevertheless, I think, no, we really need to make our opposition louder. Para matakot tong mga to. Para matakot sila kasi kung majority tayo, it's going to translate into vote. At pagka nakita nila na parang, ay, majority yung preference na gano'n, it's going to, affect their position on certain issues. Ito yung talagang survey na kung sino man nagpagawa nito, they really want to know kung ano ang totoong pulso ng bayan. At yun na nga mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always po mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.